Alright mga kaibigan, welcome back sa Starbucks at nakakalungkot talagang isipin na may mga relasyon na nagtapos dahil sa usapin ng pera. Si Emil, ano ba yung pwedeng mangyari o pwedeng gawin para magkabati kayo ni Richard na para hindi matapos yung pagkakaibigan ng dahil sa pera? Ayun lang inaano niya lang sa akin, mabayaran ko lang. Maayos na raw yung pagkakaibigan namin. Sabi ko naman, di ko naman kagad bababayaran ng ganong kalaki kasi masyado mabigat. Tricycle driver lang po ako. Wala naman po kayo pinagkakakitaan. Ano ba yung taning nung pagbayad ng utang niya, Richard? Ang sabi niya po sa akin, March 15. O, lagpas na sa March 15. Lagpas na po sa March 15 yung sinabi niyang araw na kanyang babayaran yung utang niya sa nanay ko. Pwede bang hulugan? Opo, okay lang naman po yun. Magkaibigan naman po kami. Ang inaano ko lang po, makipag-usap lang po siya, lalo na po sa mother ko. Kasi sa mother ko po yung pera. Kung akin lang po yun, wala pong problema eh. Okay, Emil, bakit hindi ka makipag-usap sa nanay niya? Bakit daw? Ayusin mo yung terms ng pagbabayad. Hindi po, ngayon, pag ano po, ayusin ko na po, kakausapin ko na po yung nanay niya para magkaayos-ayos lang po. Oh, Richard, kakausapin na niya ang nanay mo. Pare, siguraduhin mo. Kasi sumasama na rin naman ang loob ng mother ko sa'yo. Pangako ba yun, Emil? Ayusin na natin to para Ayusin na niya. Pag nabayaran niya yan, kinausap niya yung nanay mo at unti-unti niyang mababayaran yan, may pag-asa ba ang inyong pagkakaibigan? Meron naman po, kahit siguro mamaya pagkakausap niya, okay na ho kami. Wala naman hong problema. Emil, mangungutang ka ba ulit? Hindi na, alas na to. Pauutangin ba ulit? Okay po, basta magbabayad na ho siya sa susunod. Yun naman pala. Okay, maraming salamat, Emil, at maraming din salamat sa iyo, Richard. At ayun naman, pwede naman magkaroon ng happy ending at hindi lang naman minsan na nagkakaproblema sa pera. Hindi rin naman minsan na nagkakaproblema sa karelasyon. Abay, minsan, nagkakaproblema din kamukha ni Emil sa ni Richard sa pagkakaibigan. At yan po't mga kasama natin. Walang iba kundi ang alluring. Makakabalitaktakan natin, Laguna Provincial Board Member Angelica Jones. Good morning, Angelica. Thank you for being with us this morning. Ayan. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at napakaganda ng topic ninyo. Very interesting. Nakita mo yung kwento ni Emil at ni Richard. Naniniwala ka ba na ang pera, Angelica, pwede talagang sirain ang isang friendship? Naniniwala ako na pwedeng masira ang relasyon ko, pagiging sa magkaibigan dahil lang sa pera. Dahil nawawala yung tiwala, dahil nawawala yung respeto, dahil nawawala yung pagmamahal. Kasi importante sa isang magkakaibigan or business partner, magkaroon kayo ng transaction, kung anumang proyekto, kailangan nandoon yung respeto. Kailangan nandoon yung pagmamahal. At higit sa lahat, yung tiwala na bago ka mag-judge o manghusga sa kapwa mo, kailangan is mag-usap muna kayo ng maayos. Pag-usapan nga natin, ikaw meron kang may personal kang karanasan with a friend. Ito kaibigan talaga. Kwento mo nga sa amin, Angelica. Yung friend muna. Ay, si Ma'am Friend. Sa friend muna. Nasirang friendship dahil sa pera. Ito lang first time in my life na nasira ang friendship namin dahil lang sa pera. So ikaw okay lang kapag kunwari may kaibigan ka, pinautang mo, hindi ka binayaran, yon pwedeng may pag-asa na tuloy pa rin as a friend. Hindi, lahat naman ng bagay na papag-usapan, lahat ng bagay na aayos, kung nag-uusap pa kayo ng maayos, kung kailangan may communication. Yung sa akin kasi, ang masakit kasi sa akin na ako na nga yung nag-abono, ako na parang 24 hours, nagtatrabaho ako para lang matapos to. Parang ayoko lang mapahiya sa kaibigan. Dahil syempre, pag kaibigan mo, nandoon na parang panapakita ko na kailangan matapos to. Kung wala pang pera yung kaibigan mo na nangako sa'yo na yun na nakalagay sa memorandum agreement na hindi pa niya natutupad yung perang yun, ako muna nag-abono. Ikaw ba, Angelica, kasi, alam mo may kasabihan Shakespeare pa nga yan never a borrower or a lender be. Ibig sabihin, huwag kang mangungutang, huwag kang magpapautang. Papa Jack! Kung reading between the lines, why English, ibig sabihin si Miss Angelica meron na siyang kaibigan o mahal sa buhay na nasira.
Di ba? Kumbaga, Wala Mamaya pa yun! Di ba? Parang gano'n, di ba, na parang dahil sa pera, ito naniniwala si Mami na hindi pwedeng sirain ng pera ang pagkakaibigan. Bakit ka naniniwala? Opo, hindi po ako naniniwalang dahilan sa pera masisira ang isang pagiging magkaibigan. Bakit? Kasi dahil sa magandang pagsasamahan nyo, dahil lang doon ba sa pera, mag-aaway kayo, magtatalo kayo. Opo, kahit pong malaki, kahit anong laki po na yan, basta ang pag-uusap na isang magiging magkaibigan, dadaan sa pag-uusap. Nautangan ka na ba ng 50,000? Wala pa naman sa ganun. Actually, hindi alam ni mama to eh. Nako. Na naawa ko kasi gusto niyang makatapos sa pag-aaral. Isang friend ko naman na girl na may anak siya. So naawa naman, malaki kinikita ko sa showbiz. So ang ginawa nung pahiram ako ng pera. So hindi na niya ako binayaran. So iniisip ko na lang na, sige, dahil sa parang isipin, tama yung sinabi niyo kanina na tulong ko na lang to. Oo. Total, mas maraming blessing sa akin. Maraming binibigay sa akin biyaya sa Lord. Sa ano? Sa kadugo? Kapatid? Pag ang kapatid mo ba nangutang na sa'yo? Ang kapatid ko nangutang sa akin, pero sanay na ako hindi bayaran. O yun nga eh, no? Pag Diba? kadugo. Oo. Pag kapatid nakasulat sa tubig eh, no? Hindi ko matiis eh. Kasi pag nanaig sa yung pagmamahal, at if sa ibang tao nga natutulungan ko, what more sariling kadugo ko, Exactly. hindi ko tulungan. Iba pag kadugo. Iba? Iba pag kadugo. Pero kumali, kanina nabanggit ni Angelica na kapag 100,000, 200,000 na ang pinag-uusapan, ibang usapan na. So, ibig sabihin, pwede na masira ang pagkakaibigan pag gano'n nakalaki ang halaga? Depende. Ay! Depende sa pag-uusap. Depende kung paano ka tratuhin ng iyong kausap, kung may respeto. Ang mamaya tatalakayin natin na laman ng kontrobersiya itong mga laman ng tabloid. Mamaya babalikan Oo. natin yan.